Kamusta kayo? Naisip nyo na ba kung anong pakiramdam na yung sobrang excited ka para sa isang bagay, tapos biglang, boom! Ibang-iba pala sa inaasahan mo? Well, yan mismo ang nangyari sa isang malaking pagtitipon sa isang bundok. May malaking sorpresa na babago sa lahat ng kanilang paniniwala. Okay, so isipin nyo to. Ramdam na ramdam mo yung excitement sa hangin. Lahat ng tao nag-aabang. Parang kang nasa sinehan at malapit nang lumabas yung superhero na magliligtas sa lahat. Ganon yung feeling. Sige, simulan natin ang kwento. Ang setting natin, isang bundok malapit sa dagat ng Galilea at itong lugar na to magiging sikat dahil sa kung ano ang mangyayari dito. At hindi to basta-basta ang gathering grabe yung dami ng tao. Galing pa sila sa iba't ibang lugar. Lahat gustong marinig si Jesus. Sa sobrang dami nila, yung original na venue sa may beach hindi na kinaya. Kinailangan nilang umakyat sa gilid ng bundok para lang magkasya lahat. At tingnan nyo naman to, ang balita tungkol kay Jesus kumalat na talaga na parang wildfire. May mga taong galing pa sa Judea, Jerusalem, Perea, ang layo ng mga yan. Imagine mo yung effort, naglakbay sila ng malayo para lang makapunta dito. So, bakit sila nandoon? Well, bawat isa sa kanila may dalang pag-asa. May mga narinig silang kwento tungkol sa mga himala, at syempre, narinig nila yung balita na may darating na bagong kaharian. Sino ba namang hindi mai-excite doon, di ba? Ngayon, dito nagiging interesting. Ano nga ba talaga yung nasa isip ng mga tao? Kasi bawat isa sa kanila, may sariling picture sa isip, may sariling pangarap para sa bagong kaharian na to. At lahat sila, malaki ang inaasahan. Isipin nyo, para sa ating ngayon, kung may darating na hero na mangangakong babaguhin ang lahat, anong iisipin mo? Siguro, iisipin mo, yes, wala ng traffic, mayaman na lahat, yung mga ganong bagay, di ba? Yung mga problema sa mundo, aayusin niya. At yun mismo ang nasa isip nila. Hindi sila nag-aabang ng isang guro lang o isang spiritual leader. Ang hinihintay nila ay isang makapangyarihang hari. Isang leader na parang leon, matapang, malakas, at palalabasin niya yung mga Romano sa lupahin nila. At dito, makikita natin na iba-iba yung pangarap. Yung mga leaders ang gusto nila kapangyarihan, gusto nilang sila naman ang maghari. Pero yung mga ordinaryong tao, mas simple lang ang gusto nila. Magkaroon ng magandang bahay, sapat na pagkain araw-araw at isang mas maging hawang buhay. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang yung mga tao sa crowd yung ganito mag-isip, kahit yung inner circle ni Jesus, yung mga disipulo niya mismo, nalilito rin. Akala rin nila isang makalupang kaharian ang itatayo ni Jesus. At dito napapasok yung pinakamahalagang tanong. Lahat ng inaasahan nila, kayamanan, kapangyarihan, isang pisikal na kaharian, ito nga ba talaga ang plano ni Jesus? Dito na magbabago ang lahat. Dito napapasok yung plot twist na walang sinumang nakapaghanda. Alam nyo, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus, malapit na ang kaharian ng langit. Pero yung mga tao, kapag naririnig nila yan, ang pumapasok agad sa isip nila, mga palasyo, ginto, isang makapangyarihang gobyerno. Hindi nila na-gets na iba pala yung ibig sabihin ni Jesus. At eto na yung malaking sorpresa. Ang tunay na misyon ni Jesus ay hindi para palitan yung gobyerno o bigyan sila ng mga mansyon. Dumating siya para baguhin yung nasa loob natin, ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa. Sobrang bago ng ideyang to para sa kanila. I mean, isipin mo, yung kaharian pala ni Jesus, hindi mo makikita sa mapa, hindi mo pwedeng puntahan. Kasi ito ay isang kahariang itinatayo sa loob ng puso ng bawat tao. So, bakit to napakahalaga? Bakit itong spiritual kingdom na to mas malaki pa sa kahit anong imperyo sa mundo? Tingnan natin. Dito natin makikita yung laki ng pinagkaiba. Ang gusto nila, mga sundalo, yaman, kalayaan mula sa Roma. Ang alok ni Jesus, isang bagong mindset, isang malinis na puso, at kalayaan mula sa kasalanan. Hindi ito tungkol sa pananakop, kundi sa pagbabago ng sarili. Ang layo, di ba? So, andyan na ang lahat. Nakaupo, naghihintay, handa ng makinig. Ito na yung moment. Handa na si Jesus na itama lahat ng maling akala nila at ituro sa kanila ang katotohanan. Kaya mag-iiwan ako ng isang tanong para sa inyo. Kung ang isang tunay na kaharian ay hindi pala tungkol sa pera o kapangyarihan,
Ano kaya ang tunay na kayamanan nito? Ano yung isang bagay na mas mahalaga pa kesa sa lahat ng ginto at palasyo sa mundo? Magandang pag-isipan yan.